truly you are a great God, Panginoon. When we think about all the things that you have done for us, O Lord God, your unending love for us. Thank you, Lord God, that as you have said in your word, kung hindi mo if you have not spared your son for us, O Lord God, what more, Panginoon, yung mga bagay na gusto mong ipagkaloob sa amin. Thank you, Lord God, for all the things you did for us and you continue to do for us, O Lord God. Praise you, Lord God. Even in the midst of the things that we are going through right now, you are always there. We know, Lord God, that you have good plans for us, plans to prosper us and not to harm us, O Lord God. And I praise you and I thank you, Lord God, for all the blessings, provisions, for your faithfulness, Panginoon, sa aming buhay. We praise you, Lord God, and we praise you and we thank you and we honor you. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. All right? Ngayon naman po tayo sa ating communion. Okay, so pakiready po yung ating tinapay at inumin. At ito po ay atin pong ginagawa ng madalas para po sa pag-aalala, no? Remembering His sacrifice. And very important din po ito. In the midst of the things that you are going through right now, sickness, even yung mga worries, anxieties, it is always good to look and behold, no? Sabi nga po sa salita ng Panginoon, fix our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. So in the midst of all the things that you are going through right now, we have to see who God is at kung paano po siya gagalaw sa ating buhay. And of course, ito pong ating ginagawa. Yung communion allows us to focus on His presence, to focus on His power, to focus on His great love for us. Okay, so sabi po sa Isaiah 53:5, but He was pierced for our rebellion, crushed for our sins. He was beaten so we could be whole. He was whipped so we could be healed. So Christ took it upon Himself. No? Lahat ng ating mga punishment, lahat ng ating mga sakit, lahat ng ating mga kamalian sa ating buhay. Yung kaparusahan po noon is kinuha niya, inako niya. Ganyan po tayo kamahal ng ating Panginoon. Nang sa ganon, hindi na po tayo maparusahan. Nang sa ganon, makapiling niya tayo sa walang hanggan. And that's how deep His love is for you and me. And every time we remember this, we accept and receive sa ginawa ng Panginoon. We give our thanksgiving and at the same time, we embrace lahat ng gustong ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Wholeness, healing, protection, forgiveness, lahat po yan. No? All of these things are for us to receive. So let us lift our bread and let us say, Lord Jesus, thank you for your body, which was broken for me. I receive your healing, your wholeness, your completeness. By His stripes, I am healed, healthy, and strong. In Jesus' name. Let us partake. Romans 5:1-2 says, therefore, since we have been made right in God's sight by faith, we have peace with God because of what Jesus Christ our Lord has done for us. Because of our faith, Christ has brought us into this place of undeserved privilege where we now stand. And we confidently and joyfully look forward to sharing God's glory. Napakasarap pong isipin because of what Jesus has done for us. We are now into this grace ground that we are standing on. No more condemnation, no more guilt, no more shame, and it's all because of what Jesus did for us. And we can confidently and joyfully look forward to sharing God's glory. And I believe that's what the blood of Christ has done for us, the forgiveness of our sins, the redemption, the cleansing ng lahat ng mga guilt, condemnation sa ating buhay.
And that is why we can confidently look forward to sharing God's glory because of what Jesus has done for us. So let us pray. Lord Jesus, thank you for your blood that washed away all of my sins. Thank you for your forgiveness. Thank you for your redemption. Thank you for your restoration. Thank you, Lord, for the righteousness that you have put in me. Thank you, Lord God. I am forgiven, accepted, redeemed. I am the righteousness of God in Christ. In Jesus' name. Lord, we thank you for what you have done for us. Salamat, Panginoon, that because of what you have done, we can now confidently expect good things to happen in our life. Because of not because of who we are, just because of who you are, O Lord God. Thank you, Lord God, for your finished work. In Jesus' name we pray. Amen and amen. All right, so dako po tayo sa tithes and offerings. Let us worship the Lord through our giving. At sabi nga po sa kanyang salita, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. So, worship means our thanksgiving, no, especially sa lahat ng bagay na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. All of these things, lahat po ng nakikita natin sa ating paligid, it comes from Him. Kung wala ang Panginoon, wala din lahat yan, no? And we thank the Lord for giving us all of these things, even yung ating wisdom, even yung ating strength, even yung ating ability, lahat, all of who we are, we praise and thank the Lord. So we can worship Him through our giving. And you may give your tithes and offerings in the following account sa GCash, no? 0977-844-4499. So let us worship the Lord through our tithes and givings. Let us pray. Lord, thank you for the goodness that you have shown us, Lord God, in all things. Salamat, Panginoon, that you continue to be with us each and every day of our lives, giving us all the things that we need. Salamat, Panginoon, for your provision, for your blessings. Salamat, Panginoon, sa bawat trabaho, sa bawat negosyo, Panginoon, sa bawat na binibigay mo po sa aming abilidad, talento, Panginoon, karunungan, Panginoon. Salamat sa lahat ng ito. Thank you, Lord God, for blessing the works of our hands. Thank you, Lord God, for you have given us the power to create wealth, O Lord God. And thank you, Lord God, that you have also given us a giving heart, Lord God. Thank you, Lord God, for making us a blessing so we can also be a blessing to other people as well. Salamat, Panginoon, for your generosity, for your graciousness, O Lord God. We praise you and we thank you, Lord God. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Alright, so dako po tayo sa salita ng Panginoon. Let's have our pens and ready as we come to hear the Word of God. At every time we hear this wonderful grace na nanggagaling po sa salita ng Panginoon, we are once again filled with the Holy Spirit. We are once again filled with the joy and the goodness of our God. So today's message will be brought to us, no? Pagka ihahatid po sa atin yan ni Pastor Bong. Andiyan na ba si Pastor Bong? Hello, Pastor. Magandang araw sa iyo, Pastor Bong. Hello. Good afternoon. Can you hear me? Ayun. Hello, Pastor. Kumusta? Okay naman? Okay Loud naman. and clear. Okay, that's good. Okay. Let me share my screen. Okay. Kita niyo na ba? Yes, Bong. Okay na, okay na. Okay. All right. Wait a moment. Okay. So first, let's us pray. Heavenly Father, we thank you po for this afternoon, Lord, na kami po, Panginoon, ay magkakasamang muli upang pag-aralan po ang inyong salita, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pong message po ngayong araw na to. And kayo po, Panginoon, ang maluwalhati sa aming pong kalagitnaan.
gamitin niyo po ako, Panginoon, upang mai-convey ko, Panginoon, ang inyong pong mensahe sa bawat isa. Let be your word stay in our mind, in our hearts, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, kumusta po kayo? Nakaraang bagyo, medyo marami po tayo pinagkaabalahan. Ano po, hanggang ngayon po marami pa rin na hindi nakaka-recover dun sa nagdaang bagyo, no? And thank God tayo po ay safe at tayo po ay nandito upang patuloy na manambahan po sa Kanya, no? Meron po akong katanungan bago po tayo magpatuloy dun sa ating pong message. Ano po ang usually na ginagawa nyo kung kayo po ay naghihintay sa isang tao? For example, inaantay nyo po yung asawa nyo, or inaantay nyo po yung kaibigan nyo, or inaantay nyo po yung partner nyo, no? Kayo po ba parang katulad po niya? So habang nag-aantay ay tumitingin-tingin sa paligid, tinitingnan ng phone yung mga messages, nasaan na kaya siya, bakit ang tagal niya, no? Ano ba yan? Usapan alauna hanggang ngayon wala pa rin, no? Ganyan po ba kayo? May nakaka-relate po ba sa inyo? Or meron naman po sa inyo na parang ganito? Habang nag-aantay, inaano yung kanyang kamay, sa una okay pa, no? And then after a while, medyo nawawala na ng patience habang nag-aantay doon sa kasama or sa business partner o sa kausap niya. And then eventually, nagagalit na siya. So bakit ngayon, hanggang ngayon wala pa rin siya? Ano na kaya nangyari sa kanya? Usapan namin ganito, ay nako, ayaw ko na nga. So ganun po ba tayo? So kaya ko po natanong yan is because our topic for today is about faith and patience. Okay? So faith and patience. So a lot of times, our prayers are not answered right away. So may mga pagkakataon po kasi na tayo po ay palagi nagdadasal, and then eventually hindi po agad nasasagot yung ating mga prayers. Ano po? So sa ganitong pagkakataon po, we need to accompany our faith with patience, no? Kailangan po nating dagdagan, no, yung ating faith ng patience. So ngayong araw na ito po, we will look at how we show our patience as we hold on to God's promise. So una po na kailangan po natin gawin is we should not be passive. Okay? So sabi po sa Hebrews 6:12, we do not want you to become lazy, but to imitate those who through faith and patience inherit what has been promised. So ang sabi po is we should not become lazy while waiting for God's promise to come. So waiting is not a reason to just stop and be idle, no? Hindi po yun reason, no? Habang nag-aantay tayo na tayo po ay walang ginagawa. So we need to ensure na meron po tayong ginagawa, no? While waiting for our prayers to be answered. So we can follow yung example po ng heroes of faith in Hebrews 11 who continued to obey God as they looked forward to the fulfillment of His promises. So let's take a look at it, no? Yung Hebrews 11, ano po ba yung mga nakalagay doon, no? And then we can just read it later, no, sa inyo pong sariling Bible study or Bible meditation nyo, no? Let's take a look at it, no? Kung ano po yung sinasabi dito na faith in action sa Hebrews 11. So sige po, tayo po tingnan ko po yung mga examples, no? Marami po dito, no? I will just
pick something here. For example po itong verse 7, by faith Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear, built an ark to save his family. By his faith, he condemned the world and became heir of the righteousness that is in keeping with faith, no? So, kung makikita niyo po dito, no, sinabihan na si Noah na magkakaroon ng flood and na sila ay masisave din, no? Pero he did some actions, no? Ano yung action na ginawa niya dito is to build an ark. Okay? Yun po yung action na ginawa niya dito. So, meron po siyang pananampalataya and then nagawa din po siya ng action. Okay? Meron pa po dito, for example, itong kay dito sa verse 30, no? By faith, the walls of Jericho fell after the army had marched around them for 7 days. So ang faith po nila dito is matatanggal po yung walls of Jericho, no? Yun po yung faith nila. And then yung action na ginawa po nila dito is to march around dun sa walls of Jericho for 7 days. So meron po tayong pananampalataya na lahat po ng ating prayers ay masasagot. But habang po tayo ay nag-aantay, we need to do something, no? Wag po tayo maging idle and instead tayo po ay merong gagawin, no? Katulad po nung nangyayari po doon sa Hebrews 11, no? Maraming pa po 'yan, so you can just read later na lang. Okay? So tulad din po nung ating pong mga financial concerns, no? Our faith can be seen as we patiently keep on working and sowing generously. So, wag po tayong mag-stop working at wag po tayong mag-stop na mag-tithes and offering. So, let's continue doing that, no? While waiting for the answers of our prayers. Okay? So, sabi po doon sa what is the mark of faith? And bakit being idle or walang ginagawa is not a sign of faith? So ang sabi po sa James 2:26, as the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. So ang sinasabi po ni James dito is that deeds or actions are the byproduct of a living faith. Ito po ay byproduct or resulta ng ating pong buhay ng pananampalataya. Works do not justify us to make us righteous before God, nor are they the means to salvation, no? Rather, deeds are the fruit that grows from one who is obedient to God, to God's commands, and transformed by His grace. Okay? So, yun po yun. Okay? So, pangalawa po is we should continue to wait. Okay? We should continue to wait. Be patient, then brothers, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, and how patient he is for the autumn and spring rains. Yan po ang sabi sa James 5:7. As much as possible, we always want instant answers. Kasi tayo po ngayon nabubuhay sa lahat sa instant, no? Nandiyan po yung instant noodles, nandiyan po yung instant coffee. Pero kung titingnan nyo po, iba po yung lasa kapag nagdaan sa isang tamang proseso, no? Hindi po siya instant. For instance po, yung kape, no? Hindi iba po yung lasa nung instant coffee doon sa dumaan mula doon sa paggiling ng coffee beans hanggang sa ma-extract mo po yung kanyang katas, no? So iba po yung lasa noon, no? Napakalaking pagkakaiba. So pero tayo po sa panahon ngayon dahil sa available yung mga ganyan, so we tend to go to the instant foods, no? Ganun din po, no? Parang nawawala din po tayo dun sa ating pong patience, no? Sa
pag-aantay doon sa sagot ng Panginoon, no? So, as much as possible, no, we always want instant answers, but we need to understand that sometimes God wants us to go through a process. Okay? So katulad po ng mga farmer, no, alam po nila yan na they patiently wait for the crop and do not give up, no? Mula po nung tinanim nila yan hanggang sa dumating po na umani po sila. So it takes time, no? Wala pong shortcut, no? May mga technology, advanced technology, pero wala pong shortcut, no? Na pagdating po sa ganyan. So it is the same with our finances. So kung gusto po natin na magkaroon po ng malaking interest, so katulad po ng compounding, no? Magkaiba po yung kikitain natin sa isang taon kumpara sa 10 taon. So it will take time, no po, para po makuha po yung interest na yun. And then ganun din po sa ating businesses. So as we go along do sa ating pong business, meron po tayo mga sa sinasabi na investment period, no? Medyo may mga times na nalulugi ka diyan, pero mayroon naman na pagdating sa dulo is nandiyan na po yung profit, no? Pumapasok na po siya. So kahit po medyo may konting problema sa negosyo is alam na po natin kasi nakukuha na po natin yung tamang process, no? Ganun din po sa nangyayari ngayon, no, sa pag-develop ng vaccine. So there's also a process about that. And kung makikita po natin is ito pong pag-develop po ng vaccine is para pong ganito, no? Ito po yung timeline na nakikita natin na it will take a while para magkaroon po talaga ng vaccine. And along that period, kapag po nagkaroon ng problema, it will go back again dun sa testing. For example, nagkaroon po ng problema sa clinical trials. Babalik po ulit yan doon sa pag-research kung sakali, no? Ano po yung nangyari, ganyan-ganyan. So it will take a while. So ang point lang po dito is there is a process, no? Sometimes yung answer ng Panginoon is may process po yan na natural, and at wag po tayong maiinip. Opo. So yun po yung kailangan po nating magkaroon ng tiyaga, no? While we are waiting for the answer. Okay po ba? And then yung pangatlo po is we should continue to pray. So ang sabi po sa Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving present your requests to God. So by praying and lifting up our concerns to God, we'll keep worrying away as we wait for His answers. So katulad po ng example ko kanina, ano po, habang inaantay po natin yung kasama natin, na inaantay natin, nagwo-worry po tayo, ano na po kaya nangyari sa kanya, na-disgrasya ba siya, o gano'n, no? So sa ganito pong paraan, we need to, sa halip na tayo po ay mag-worry, we need to continually pray and lift our concerns to God. So kung habang inaantay po natin yung mga kasagutan po dito, no? We can continue to pray for a specific concern even if we have already asked God for it. So na-requestan natin siya sa Panginoon before, but we need to always continue to pray for that, no? Yun po ay sinabi rin ni Jesus, no? In fact, He encourages us to do this, no? Saan po ba natin siya makikita? Doon po sa Luke 18 verse 1. So, yun po yung sinabi sa atin ng Panginoong Jesus sa parable of the persistent widow, no? So, sabi po sa Luke 18:1, then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Okay? Ito po yung kwento ng isa pong judge na hindi po siya
natatakot sa Diyos or nor cared with what people thought. Pero dahil po sa persistent uh, uh, plea nung widow, no, binigay din po nung judge yung justice sa kanya, no. So kaya sabi ng Panginoon na we should always pray and not give up. Okay? So, and then the Bible says that our prayer should be seasoned with thanksgiving, which shows our faith in God's goodness. So, wag po tayo mabalisa, sa halip po tayo po ay magpasalamat sa Kanya sa bawat araw. And let's continually pray and give thanks to the Lord, our God. Okay? So, yun po yung gusto ko pong i-share regarding faith and patience. So the first one is we should not be passive. Wag po tayong idle, no? Wag po tayong maging tamad while waiting for the answers. We should continue to wait. Yan po yung pangalawa. And then ang pangatlo po is we should continue to pray. Okay? So yun po yung gusto ko i-share ngayong hapon na to. So maikli lang po siya, ano po, pero this will give us in the right track while we are waiting for dun sa mga unanswered prayers natin. No? And mamaya po sa ating pong discussion, meron po akong mga katanungan na pwede po natin sagutin, no, habang po tayo nag-share regarding your experiences at saka ano po ba yung mga barrier, no? Why we think na medyo doon tayo nagka-struggle, no? Okay po ba? Okay, so ito po yung mga katanungan na yon. Then mamaya po sagutin po natin during our discussion. So I hope po na may natutunan tayo ngayong hapon na to. And let's pray as we close this message. So thank you, Lord, for this day. Thank you po for always hearing our prayers. And thank you, Jesus, that you moves on our behalf in your timeline, Panginoon, at not on our timeline. And thank you for your wisdom and sovereignty. And please give us greater faith and patience as we wait on you. We pray that we give you your honor even while we wait. Thank you for these reminders. We praise you and glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen, amen. Thank you, Pastor Bong. No? Napakahalagang mensahe po niyan, especially this time. No? Maganda yung, actually naalala ko yung una mong pinakita, ano ba yung response natin while waiting. No? Nandyan po yung, marami po siguro sa atin, may inaantay. No? Hindi po nawawala yan, yung pag-aantay. No? Whether it be inaantay natin yung kasama or inaantay natin yung pangako ng Panginoon sa ating buhay. And it's a great reminder na sabi nga po, huwag tayong maging idle, huwag tayong maging passive, huwag po tayong, of course, yung ibang mga diniscuss ni Pastor Bong, no? Na by focusing on God, no, na talagang habang nag-aantay tayo, when we continue to thank Him, when we continue to praise Him, yan po nagsisimula na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon yung of course yung guidance, yung wisdom, at saka yung tinatawag po nating spirit-led activity, no, na gagabayan ka ng Panginoon in the midst of your waiting, no. Actually ang patience is a fruit of the spirit, di ba? So that's why we need to always look to God, and yung faith is napakahalaga po kasi doon, dahil kung naniniwala ka na tutuparin ng Panginoon ang kaniyang mga pangako, okay? Then when you have that faith, kapag naniniwala ka doon and you look to God, you fill yourself, no, with praise and thanksgiving, you're filled with the Spirit, then yung patience na yan will kumbaga pagkakaloob din sa iyo ng Panginoon, no, yung fruit of the Spirit na yan. So very important po niyan. And naalala ko lang, no, before ko i-turn over kay Pastor John, minsan kasi we keep on looking ahead, okay? Of course, we all needed to look ahead, no, sa mga bagay na pinapangarap natin, sa mga bagay na the desires of our heart. But at the same time, sometimes when we tend to look ahead,
we missed out on the things that are in the present. No? Minsan kasi sabi nga nila, di ba? You keep on praying and praying for something na hindi pa dumadating sa buhay mo, and yet you are already in the midst of what you were praying before. Okay? Yung pinagdasal mo dati, naandun ka na pala ngayon sa sitwasyon na yun. And sometimes hindi natin na-appreciate yun. No? And yun lang, no? Just want to remind us that each and every day is actually a blessing, a grace that is coming from the Lord, a gift. No? That is why sabi nga sa Kung Fu Panda, that's why it's called present. No? So let us enjoy each and every day. No? And of course, with God on our side, yun nga, mabibigyan tayo niya ng fruit of the Spirit, lahat ng ating mga pangangailangan sa pang-araw-araw. So that being said, thank you so much again for that wonderful message, Pastor Bong. And as we discuss this, no, ito po yung mga questions na sinulat niya. No, why do you think waiting is so difficult for many of us? How can we wait actively and faithfully? And why is it good for us to ask God for our needs? So in our waiting, ano po ba yung pinakamagandang gawin natin? Response po natin. Nang sa ganon, hindi tayo naiinip at hindi tayo sumusuko, no, each and every single day. So, Pastor John, nandiyan ka ba, Pastor John? Gandang hapon sa iyo. Ayun, si Pastor. Wala pang audio, Pastor? Hello? 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 Kakanta ka ba, Pastor? May echo ah. May echo ba? Hello, hello, hello. Ayan, okay Hello. na. Teka, malakas yata yung aking... Hello? Medyo malakas ng konti, Pastor. So, pero naririnig po ako? Ayan, okay na, Pastor. Okay na. Sige. Medyo mahina lang ang dating sa akin, pero... Sige po. Ulit, no? Magandang hapon po sa ating lahat at tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon for giving us once again another message, no, na binahagi po sa atin ni Pastor Bong at isang magandang paalala po sa ating lahat, no? At tanda naman natin na andiyan naman ang ating Panginoon lagi na tumulong sa atin sa lahat ng oras. So, ngayong hapon po naman ay bigay po natin ang time sa inyo, no, to share. So siguro i-relate natin dito sa ating mga questions or naman pwede nating may share regarding dito sa ating mga questions related sa ating message ngayong hapon na ito about faith and patience. No? So anyone na pwede tayo mag-share? Ano ba sa tingin natin? So question number 1 is, why do you think waiting is so difficult for many of us? Or how can we wait actively and faithfully? And why is it good for us to ask God for our needs? Okay, so sige po, naibigay ko po ang time sa atin. Open lang po natin ang ating mic. Pagtawag ko po sa inyo. Teka ha. Sige po, unahin lang po muna natin ilan na ba tayo? Eto si Micah. Hello Micah, magandang hapon sa iyo, Micah. Naririnig mo ba ako? Hello Micah. Narinig na po ako. Hello. Narinig ka na, Micah. Ano po? Sa akin naman Hindi ko siya po, narinig. yung about... Hindi Wait po ako lang po. naririnig. Mukhang kay Pastor John yung may problema. So, pero nakirinig ka namin, Micah. Hello, Micah. Can you hear us? Narinig mo ba kami? Opo. Ayan, okay. So anyway, Micah, kumusta ka?
Anong balita sa iyo? Hello. Okay lang po. Ano pa rin po, healthy ba din po, tapos nakakasama pa rin po sa mga prayer meeting, gano'n, tuwing Saturday. Then po yung i-share ko lang po yung about nga po sa ano namin, sa ginagawa po naming campus ministry. Ano po yung kami po yung bumuo ng campus ministry, 4 lang po kami. Then, um, dun po nagkakaroon po kami ng, mga bonding lang po ng mga kaibigan ko. Yung 4 lang po kami magkakaibigan, tapos, um, ah, ang gusto ko lang po dun i-share yung ano, yung dun po nagsimula kami sa 4, then dumami po kami. Kasi po una, kami share lang po ng mga experience namin about po sa kung ano po yung mga blessing na binibigay ni God, ano po nangyayari sa'min. Then, nagkaroon po kami ng plano na sana magkaroon po kami ng mga kasama pa na iba, pero meron pa po kaming, um, puwedeng, tawag dito, puwedeng may share pa sa iba. Kami po yung gagawan ng paraan para po manghatak pa ng iba, like, inuna po naming mga kaibigan namin, pero sobrang thankful po kay God kasi ano, yung ginagawa po namin is, nakakatulong po sa iba, like yung mga problema po nila nasosolusyunan. Then kami naman po lalo pang dumadami. Kasi isa po yun sa prayer namin na sana dumami pa po kami at may matuloy pa po yung campus ministry na nasimulan po namin. Ayun lang po. Okay. Hello. Malinaw. Hello. Okay. Praise God, Micah, no? Magandang experience din yan at isang magandang ministry yan sa ating mga kaibigan, classmate, no? At masimulan natin yung gawain na yan. At salamat sa Panginoon dahil ikaw ang ginagamit niya para ibahagi ang salita ng ating Panginoon. And syempre, no, sabi nga dito is wait patiently, no? At kailangan tayong mainip na kung dumami siya kagad or konti pa lang siya, no? Because gagawa ang Panginoon niya para mas marami pa tayong makahatak ng mga kaibigan, ng classmate natin o classmate ninyo, no? Mga kaibigan ninyo sa school. At simulan natin yan. And salamat sa Panginoon dahil pwede natin simulan yan by sa paanyaya nyo sa akin, no, na maging bahagi ng ministry na yan. So, praise God, Micah. Salamat sa pag-share mo. And God bless sa ministry na yan na ginagawa niyo. Okay? So, purihin po ang Panginoon. Hello, I just kuya. want to commend Micah, ha. I believe God is leading you into something, and patuloy mong gamitin yan. And you know, sabi nga ng Panginoon, di ba, pagka may pinapagawa sa iyo, He will always be with you. No, yung kanyang anointing, yung kanyang spirit will always be upon you. And I can feel na talagang maraming gagawin ng Panginoon sa buhay mo, especially when you have the heart to share His goodness, His love, and His faithfulness. Maraming mga tao, especially sa mga kabataan, na nangangailangan ng guidance ngayon. So, I commend you. I congratulate you, Micah. Keep it up, and God bless all the works of your hands. Praise God, praise God. Thank you po. Ito lang napakasipag niya ni Micah sa pag-aaral niya, no? Even medyo hirap sa kanyang schedule sa school, pero andun pa rin yung eagerness niya na maka-join sa ating mga gawain, especially pag Saturday Bible study namin. Talagang nagbibigay siya ng time para makasama sa gawain ito. Kaya purihin ang Panginoon sa buhay mo, Micah. So, God bless sa iyo and thank you sa pag-share. Okay po. So, tuloy po tayo sa ating learning time and tawagin sino pa ba? Teka lang po ano yung tawagin po natin sila Ate Lenny. Hello, Ate Lenny. Magandang hapon sa iyo, Ate Lenny. Saan ka? Ayun. Hello?
Hello, Ate Lenny. Hello po. Ayan. Magandang hapon sa iyo, Ate Lenny. Kamusta po kayo? Magandang hapon din po sa lahat. Mhm. Napakaganda po ng mensahe sa atin ni Pastor Bong sa hapon na to. Lenny, medyo mahina yung audio mo. Hello. Ayan. Yung tanong po ni Pastor Bong, why do you think waiting is so difficult for many of us? Sagot ko po dyan, napakahirap po ito sa mga taong negative po. Kung tayo po ay totally na po Christian at hindi na po tayo tumitingin sa negative side, I think it is not difficult. And number 2 po, sabi nga po, how can we wait actively and faithfully? So, if we keep keeping the promises of God, gaya po halimbawa nung sa John 15:7, tama po ba? Na kung tayo daw po ay mananatili, Englishin ko na lang po. If you abide in me and your words abide in you, it's everything else in mine, it's be given to you. So, patuloy daw po nating panghawakan ng mga pangako ng Panginoon, lalo na po ang kanyang mga salita. At ano daw po ang ating ibigin at naisin sa pangalan ni Jesus ay ipagkakaloob po ng Panginoon. Amen po ba? Magiging active po tayo and faithfully po tayo. Sabi nga po sa salita ng Diyos, meron pong dalawang spiritual qualification of a growing faithful Christian. Number 1 po, abiding in Christ. Yun na nga po yung sinabi ko na sa John 15:7, isa na po doon. At ang pangalawa po, self will surrendered and crucified, and those who are Christ have crucified the flesh with its passion and desires. So, kung ang panghahawakan lang po natin ang mga ito, ang mga pangako ng Panginoon sa Galatians 5:24, sa Romans 6:13, chapter 6 verse 6 to 13. I think hindi po siya mahirap gawin bilang isang Kristiyano. And number 3 po, why is it good for us to ask God for our needs? Binigyan po nga tayo ng Panginoon ng dila, kamay, bibig, para tayo ay magsalita. Even though sabi ng Panginoon, alam na niya ang mga pangangailangan natin. So, kailangan daw po na bigasin pa natin ito, kagaya po natin sa isang pamilya. Although alam naman ng tatay, ng nanay na kailangan mo yon, sila'y nakahanda magbigay sa atin. Pero kung ang isang anak ay hindi po siya magsasalita, hindi naman magkukusa yung tatay mo na kailangan mo to, nak. Kailangan sasabihin ng anak sa kanyang ama, sa kanyang magulang, ang kailangan niya para ibigay yun ng ating mga magulang. Parehas din tayo sa ating ama, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ibibigay po niya ang ating mga kahilingan. Kung tayo ay nagtitiwala at umaasa sa pangalan niya. Amen po ba? Yun lang po, at isa pa pong pasasalamat sa Panginoon. Hindi ko po alam na yung anak ko ay may desire na tumulong sa aking mga kapatid sa Bicol. So, praise and thank the Lord dahil nagpursige siya makapagpadala at makaabot ng tulong dun sa Bicol. Kasi po, yung mga bahay po doon ng aming mga kababaryo ay talaga pong nawas out. Napakabuti ng Panginoon sa salita niya. Napapayak kasi ako kasi sabi nga niya, kung ikaw ay tapat at isa kang naglilingkod sa Diyos at pinanghahawakan mo at nagtitiwala ka sa Panginoon,
aalagaan niya ang iyong mga mahal sa buhay at ang iyong mga hanap buhay. At higit sa lahat, yung mga gamit. Napakabuti ng Panginoon kasi yung aming bahay, hindi naman po siya semento. Ay, sobra kong pasalamat dahil nakatayo pa rin siya doon sa lugar namin. Sobrang salamat sa Diyos talaga dahil ayun ang dasal ko. Hindi naman po ako, Panginoon, hindi ko man mapapanghawakan o mapoproteksyonan ang bahay namin sa Bicol. Kayo na po, Lord, ang bahala. Nagtaka po ako nung makita ko po sa video na yung aming bahay ay nakatayo pa rin. Kahit hindi po siya semento. So, salamat sa Diyos dahil yun talaga yung pangako ng Panginoon na kung ikaw nagtitiwala sa Kanya at pinanghawakan mo yung mga mahal sa buhay at ang yung mga gamit ay iingatan ng Panginoon. Sobra ko talagang nakakapatindig balahibo po yung makita ko yung nag-iisa lang yung bahay namin sa Bicol na nakatayo doon sa lugar ng akali namin. Yun na lang po yung nakita ko kasi yung mga katabi namin po ay totally was out po siya. So salamat sa pangako ng Panginoon dahil talagang ginagawa niya ang mga pangako niya. Hindi siya nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. To God be the glory po. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po kay Pastor Bon sa mensahe niya po. Okay, salamat Ate Lenny sa pagbahagi mo, no? At kita natin yung favor ng Panginoon sa inyo at kung paano iningatan at protektahan ang iyong mag-anak dun sa Bicol, no? And dun pa lang nakita na natin yung kasagutan ng ating Panginoon. Bago pa man natin to banggitin sa Kanya, no? Lagi namin nakalaan na kasagutan ng Panginoon sa ating mga panalangin. Purihin ang Panginoon, Ate Lenny, salamat sa iyo. Salamat sa mag-share and patuloy na pagpapala sa inyong pamilya dyan. At dalangin ko rin ang patuloy na kagalingan kay anak mo, kay Ruel. And patnubay sa iyong anak na nasa Japan, si Lovely, no? Si Lovely. So praise God for sa buhay nyo, Ate Lenny, na kayo ay ginagamit ng Panginoon sa anumang bagay, no? Even sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon sa ibang tao. So salamat, Ate Lenny. Purihin po ang Panginoon sa buhay ninyo. Thank you, Ate Lenny, sa pag-share. Okay po, at sige po, tayo po ay patuloy, no? Tawagin po natin ang Mendez family. Sana po ay available sila, makapag-share. Hello po, Mendez family, magandang hapon po sa inyo. I hope na okay po ang inyong connection. Hello? Mukhang mahina nga po ata ang kanilang connection doon. Anyway, so sige po, tuloy po tayo, no, sa ating sharing time. Sige, tawagin po natin. Sino pa ba dito? Si Ate Mucha. Hello? Ate Mucha? Hello? Hello po. Good afternoon, Pastor. Good afternoon. Sa ating lahat. Thank you po sa message natin and nakikiramay kami dun sa mga Bicolanong na-affect ng bagyo. Tapos po, gusto ko lang sabihin kay Micah na woo! God is raising a young generation of believers talaga. Kaya Jesus is the solution. Daming broken na kabataan ngayon. Pero si Jesus lang talaga ang kailangan nila. So thank you sa mga efforts na ganito. Thank you po sa message na actually ang bigla kong naalala. Ang nag-prompt sa aking message is yung Jeremiah chapter 10 verse 23. Ang sinasabi niya po doon,
Dali nawala. Nawala po, sandali. Sinasabi niyo doon, ayaw umakyat ng aking Bible. Ayan, Jeremiah chapter 10, verse 23. Sabi niya, "Oh Lord, I know that the way of man is not in himself. It is not in man that walk to direct his steps." So, babalik pa rin tayo dun sa ating identity in Christ, that we are children of God. So, lahat ng gagawin natin in relationship with God. Siyempre, bilang Jesus as Lord and Savior, kailangan submissive. Ang nakuha kong word dun sa isa kong pinakinggan, we should be yielded dun sa will ni God. Kasi siya yung may alam, siya yung nagbigay sa atin ng bagong buhay, kaya kailangan talaga ng faith and patience. Meron na po tayo nito kasi 'di ba, gifts of the Spirit nga. So ang kailangan natin is ma-activate siya. Naalala ko yung isang nagtanong sa akin, paano ba daw siya magiging mas patient? Hindi ko rin alam ang sagot kasi kailangan ko ng madaming patience. 'Di ba, bilang magulang talagang kailangan nating ma-activate tong patience na to na meron na tayo. So ang nakiisip ko lang talaga is yung focus natin dapat na kay Jesus, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kasi pag nakatingin tayo sa situation, mas nagiging mainipin. So I think we need to divert our thoughts, our hearts dun sa plano sa atin ng Diyos. Kasi nga, it's not for man na tayo ang magdesisyon. We are made for relationship. At dun sa relationship na yun, dun tayo magkakaroon ng faith and patience as fruits, not as yung nagpipilit. So, thank you po sa paalalang ito. At lalo pa tayong mabless pag tayo we inherit God's promises by faith and patience. So, lalo pa tayong mabless pag mas na-activate ang faith and patience. So, thank you, Pastor. Okay, thank you, Sister Mucha. Salamat at ang ganda ng hair mo ngayon. Gusto ko. Thank you. Praise God, praise God. Yeah, praise God for that. At salamat, totoo ngayon. Dapat yung focus talaga natin dun sa mga promises ng Panginoon sa atin. And malalaman lang natin yan, of course, siyempre sa pag-read ng salita, no? Pagnamnam at pagdamhin ng kanyang salita, at doon natin talaga makikita, mararamdaman yung mga katuparan na pinagkakalob ng Diyos sa kanyang mga pangako sa ating buhay, no? At doon talaga anuman mga sitwasyon natin alam naman natin mapapagtagumpayan natin ang lahat dahil kasama natin ang ating Panginoon Diyos. Dahil sa kanyang mga pangako nga lagi niyang pinagkakaloob sa atin sa araw-araw. Okay, so salamat po sa pag-share and thank you, Sister Mucha. And dito po tayo ngayon kay Ate Lala. Ate Lala, ikaw ba ay available? Si Ate Lala. Hello, Ate Lala, kamusta? Hello, mabuti. Narinig. Yes po, yes po. Yun. Ito yung, why do you think waiting is so difficult for many of us? Parang sa pamilya namin, hindi difficult para sa akin na mag-wait. Parang na-train ako yan. Na-train. Kaya, parang mula kay Bong hanggang kay Renfred, talagang na-train ako sa pag-wait. Kasi wala na akong ginawa kundi mag-wait sa kanila. Lalo na nasa Indonesia. Talagang hasang-hasa ang paghihintay ko. Talagang mag-antay sa kanila. Kahit sa mga government, yung pag-aantay. Sanay na, kumbaga. Sanay. Na kahit pa paano, yung pag-aantay. Ganon din sa, ganon din yung inaano ko sa mga pangako ng Panginoon sa amin. Kasi, nangyari din sa amin na yung may inaantay kami noon na makalabas nga ng bansa noon. Tapos, dapat alis, tapos biglang kinat yun ng Panginoon. Yung pala, kaya niya pinutol yun muna sa amin, hindi niya kami pinaalis noon, is merong good timing. Kasi pag it's God times, pag yung God's timing talaga is very smooth at saka naka-prepared yung lahat.
yung ganun yung ano niya pag God's timing. Kaya yun yung ano yung sinasabi na kailangan yung matuto tayo na magantay sa God's timing talaga. Tapos, yun nga, yung sa pagbili ng bahay, ang tagal lang inantay namin ni Bong noon. Pero, yun. Ang nagpapasalamat kami sa Panginoon, pag God's timing talaga, napaka-smooth ng ginagawa niya. Although, syempre, may ano pa rin na very difficult talaga yung mag-antay, na iisip mo din, bakit ganun katagal? Pero, yun, talagang hinahasa lang talaga tayo ng Panginoon. Paano antayin yung gusto niya na mas the best para sa atin. Kasi yun eh. Ang Panginoon, ibibigay niya yung mas makakabuti para sa atin. Yeah, yun. Kaya talagang inaano niya yung mag-antay lang tayo. Tapos, how can we wait actively and faithfully? Pag talagang kailangan antayin natin at talagang dapat ipakita natin na faithfully na naninindigan tayo sa salita na kung anong sinabi ng Panginoon sa atin. Na yung mga magkakaroon niya ng mga alinlangan na bakit ganito, bakit ganyan. Pero dapat talagang faithfully na maging tayo kung ano yung panghawakan natin kung ano yung sinabi niya talaga na para sa atin. That's why it is good for us to ask God for our needs. Yun. Kailangan talaga natin tanongin na yung bang gusto natin at iniisip natin na kailangan natin is talaga bang mas mabuti to kaya sinusubukan tayo ng Panginoon na paantayin lahat ng mga kapangailangan natin kasi inaano pa ng Panginoon kung ito ba makakabuti ba para sa atin. Yun eh. Kasi kailangan din natin anuhin yun eh. Kung basta ba pag binigay sa atin is talaga bang tayo ay gagamitin ba natin to para mag-glorify yung pangalan niya, mag-glorify ang Panginoon sa mga pangyayari o sa mga bagay na binibigay niya. Kaya yun. Kaya talagang kailangan let us talaga sa Panginoon kung yung mga pangailangan natin is talagang makakabuti ba yun para sa atin. Ayun. Okay. Yun Okay. Okay lang. Thank you, no? Thank you. Sometimes naman talaga ang paghihintay, ang tao yan eh, parang mainipin talaga eh, no? May time na maiinip ka talaga. Especially pagdating sa mga prayer request natin, may mga kahilingan tayo sa Panginoon. Naiinip minsan eh. So, ang tao, pipilitin nilang gumawa ng paraan para makuha nila yung nais nila, di ba? But, hindi na sinasabi na lang kapit sa patalim or may mga kasabihan na kapag nagigipit sa Bombay kumakapit. Yung mga ganun. Meron na ba ibang paraan, di ba? Yeah. Pero yun na nga, iba pa rin pag meron tayong Diyos na talaga nating nilalapitan at tinatawagan sa lahat ng oras. And nalaman naman natin ang kanyang mga salita at mga pangako. Yun, panghawakan lang natin yun. Gaya ng sinabi niya, di ba, sa Jeremiah, that He has a plan for us, no? Not to harm us, no? Prosper us. Yung mga pangako ng Panginoon sa atin. So sa mga ganung bagay, alam natin ay ipagkakaloob ng Diyos sa atin yan. Hindi tayo kailangan mainip sa mga bagay-bagay. Okay, so salamat Sister Silala sa pag-share mo. And God bless sa inyo. And I think nakita ko na yata dito si Ate Malu Mendez. Parang nag-open yata siya. Hello po. Ayun, hello. Magandang hapon po. Lumipat po ako dito kalahati, naki-wifi ako. Hihila po kasi ng data. Punta po ako dito kalahati, Tere. Yun po. Kamusta? Ano po ba? Hindi ko po kasi masabing okay, pero kasi talagang this week puro problema. Yun yung doon talaga yung pag-aantay habang nag-aantay dun sa pinag-pray namin talagang
Malu? talaga kami, sobra. Hello, Malu? Sinubok Okay. talaga kami. Hello po. Okay na po. Naka-put yung phone mo sa electric fan? Ay, po. Hello po. Hello po, okay na po. Hello. Ayan, okay na. Yan. Mas Okay, pasensya na po. Okay lang. Okay lang. May sumasabay Yun po, na tunog eh. Yun po, talagang itong ngayong linggong dumating talaga, sobrang financial problem talaga na yung sinasabing habang nag-aantay talagang sobrang hirap. Pero nakaraan kasi halos talagang umiyak ako. Yun na naiyak na. Kasi talagang naputulan kami ng tubig. Halos nagmakaawa ako dun sa manager ng namin. Na halos sigaw-sigawan ako, yung pasensya ko rin sinubok yung pagiging Kristiyano ko kasi parang sabi ko nga gusto ko nang awayin. Kasi parang ang ko, bakit nagpuputol? Parang hindi ba nila maintindihan yung sitwasyon ngayon? Tapos binigyan pa nila ako ng penalty 500. Wala ka ng pambayad. Binigyan ka pa ng penalty 500. Di talagang lalo ako na Tapos sabi ko pag uwi ko, talagang, teka wait, pray ko na to talagang mag-aantay, gagawa na lang ng paraan kung paano. Pero sa awa naman ng Diyos, naibalik nila, nagawan ko ng paraan. Pero sabi nila yung tirang hanggang 15, puputulan na naman ako. So sabi ko, yung pinagpipray ko ngayon na bago mag-15, alam kong bibigyan ako ng blessing. Hindi ko alam kung saan, kung paano, pero andun yung tiwala ko, yung pag-aantay ko na ibibigay sa akin ni God. Yun kasi talagang nagpatong-patong kami ngayon kasi hindi pa makabalik sa work. So, yun na lang talaga mag-aantay at yung faith kay God na alam kong hindi niya kami papabayaan. At hindi naman niya talaga kami pinababayaan kasi ilang buwan nang walang trabaho pero sa awa naman ng Diyos na iraraos naman namin pagkain. Yung mga bills lang talaga ang mas mabigat sa amin ngayon pero talagang alam ko, naniniwala ako na ibibigay ni God sa akin yun. Pasensya na po. Okay lang. Please. Medyo mabigat talaga pero hindi ako nagsasawang manalangin. Although minsan talagang hindi mo maiwasan na parang nagko-question ka pero inaalis ko yun sa isip ko, nagiging yun kasi tinitignan na parang ako yung inaano ng family ko ni Jocelyn, ni Onaid, ayoko kasing kumbaga parang sa akin pa sila matisod na ang baba anong faith ko. So parang kahit medyo bibitaw na. Kapit pa rin, kapit. Things talagang maraming, lagi naman ako nagpapasalamat kay God na maraming pinagdadaanan, pero andun pa rin naman yung provision niya na may mga talagang ganitong problema, pero naiaayos ko pa naman po. Marami pong salamat. Yeah, thank you sis, no? Okay lang at siyempre lahat naman tayo talaga dumarating sa punto na ganyan sa ating buhay. But napakaganda lang na meron tayong Diyos, no? Na alam natin na meron tayong tatawagan, lalapitan, hihingian ng tulong sa lahat ng oras. And yun nga, yung panghawakan lang natin talaga yung pangako niya, sinasabi niya sa atin that He will never leave you nor forsake you. Diba? Sa ganung bagay pa lang na alam mong hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya pababayaan. No? Naramdaman mo ngayon yung hirap na yan, pero alam mo na andyan ang Diyos sa iyo, nakasama mo parate. And darating yung time talaga, no? Ipagkakaloob yan na yan sa iyo ng Panginoon. Biglang buhos. Yan, gaya ng pagpapala ng Panginoon sa atin. Biglang buhos. Yung sinasabi nga, siksik, liglig, no? At umaapaw ang pagpapala ng Panginoon sa atin. So, panandalian lang yan, yung struggles na sa buhay natin. Kasi it will turn joy, no? Yung mga ganyang nararanasan natin na tayo ay nakay Kristo. At tanda lang natin, 'di ba? Tayo yung mga anak niya. Alam naman natin na hindi tayo pababayaan na Panginoon sa lahat. Okay? So, salamat po. Yes, we will continue to pray for your family. Talagang malagpasan na lahat. At of course, syempre, iba pa rin yung may hanap buhay din na may extra pagkakitaan. So, pray natin na mapagpatuloy nyo pa rin yung mga business na ginagawa ninyo, lalo na yung pagluluto ninyo ng tawag dito?
Tosilog ba yan? Yung ganyan, no? Silog po. Nagsisilog po ako. Naabot ko Yeah. talaga ako ng madaling araw. Pinagtsatsagaan ko talaga siya kasi ayun lang talaga yung source of income namin ngayon. Kaya hindi siya talaga pwedeng bitawan kahit medyo talagang umulan, sa magdamag. Deliver talaga para at least kinabukasan meron talagang ano. Pero thanks God naman talaga dahil hindi naman lumilipas ang magdamag ng walang benta. At least kinaumagahan may naasahan na panggastos na ano talaga. Hindi talaga kami pinababayaan. Medyo talagang siguro sinusubok lang po talaga siguro kung yung ngayon ng mga pinagdadaanan ko po. Yeah. Okay, so thank you sis. Salamat sa pag-share mo at mabisita namin kayo ulit dyan at may paanalangin kayo dyan. No? So, salamat sister sa pag-share. God bless sa inyo. At patuloy na pagpapala po sa inyo ng Panginoon. Okay, thank you sister. Thank you, thank you. Okay po. So, ayun, parang dito po tayo kay Hesed. Hello. Yes. Kay Simon, apo. Gusto ko lang mag-react doon kay Malu. Yes. Yes, kay Simon. Sige po. Yung mabuti at ang topic natin ngayon is faith and patience. Okay? Ang faith and patience are fruit of the Holy Spirit. So, meron lahat tayo ngayon. Okay? Faith comes from hearing and hearing by the Word of God. So, din lang talaga manggagaling yun. And then yung patience is constancy or consistency. Paano tayo magkakaroon ng constancy or consistency sa ating faith at pag-aantay? Sabi sa Romans, lagi kong sinasabi, 15:4, is through the promises of God. Okay? Patience through the comfort of the promises of God or through the comfort of the Scriptures. So, magkakaroon lang tayo talaga ng constancy and patience kung alam natin yung binabanggahan ng hinihingi natin sa Diyos. Okay? So, that's why lagi kong sinasabi na if we are praying for something, look for a scripture, doon mo ibangga so that maging constant or consistent yung patience natin doon sa prayer natin. Okay? Now, having said that, doon po sa Psalm 23, ito kasi yung Psalm 23, yes, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Madalas tinitingnan natin ito na sa yung mga mamamatay na. Pero actually hindi. Kasi though I walk through the valley of the shadow of death, buhay ka pa. Okay? I will fear no evil. Pag titingnan nyo doon, lahat ho tayo are walking in the valley of the shadow of death. Tulad ng sinasabi ni Malu, we are in a valley. Kung i-imagine nyo, meron akong matagal na, parang di ko na malaman kung picture or movie yung nakita ko or book yung nabasa ko. Pero parang yung isang Kristiyano papunta sa langit, lahat ng leon, lahat ng problema, lahat ng gustong dakmahin yung tao na patungo sa langit para lang hindi makatuloy. Pero kasi naka-chain yung lion, naka-chain yung ano-ano. Lahat ng panganib papunta sa langit, naka-chain ho sila. Okay? So parang ganito yung picture nito. Na even though we walk through the valley of the shadow of death, kung titingnan natin yung shadow of death, andyan yung shadow of death. Sickness is a shadow of death. Umpisa yun ng death. Okay? Poverty is a shadow of death. Problems, shadow of death. Yung bills natin, shadow of death. Yung sinasabi ko. Lahat ng problema, these are shadows of death. Okay? Pero sabi ng psalmist, I will fear no evil, for you are with me. Ang maganda doon, God is with us. He will never forsake us, nor leave us. Yun ang sinasabi ni Pastor kanina. Yung verse 5 po ng Psalm 23, eto na ho ngayon. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Ang problema ho natin, when we see
yung ways na ganito, kasi lahat yan, lahat ng problema dumadating sa atin, they are all shadows. And shadows cannot harm you. Shadows lang yan eh. They are not the substance. Okay? So, lahat ng problema natin, these are shadows. God is with us and He prepared a table before us, before our enemies. So, yung shadow of death are our enemies. Actually, kung titingnan natin sa buhay natin, we are pilgrims, we are in a valley, at lahat ng kaaway, talagang gusto tayong i-snatch sa way na yon. Pero sabi ng Panginoon, ng psalmist, He will prepare a table before me in the presence of my enemies. What is in that table? In that table is victory. Actually, pwede rin natin biglang pumasok sa akin na yung table of the Lord or yung communion, that is also a table set before us wherein there lies the victory. Ang problema natin is, pinofocus natin, nasa valley tayo, pinofocus natin yung attention natin sa enemies. We should focus our attention in that table where there is victory. Because Jesus has already conquered the enemy and we are from victory. So dapat ganun yung pananaw natin. And all our needs, alam ng Panginoon yan. Sabi ng sinasabi kanina niya, ang daming needs. Pero sabi nga ng Diyos, before you ask for them, God knows that we need them. Ito yun. We are operating from vantage point of victory kasi kinonquer na ng Diyos ni Jesus through the cross. Sabi nga sa Colossians 2:15, I think, He has spoiled the enemy. O kinonquer na niya, kinuha na niya. Wala na ho siyang kapangyarihan. Dapat ganun yung attention natin. We have to put our attention on the Word of God, on the promises of God, on His table that He is prepared for us in the valley of the shadow of death. Yun lang yung gusto kong irating sa atin, na i-focus natin yung attention natin in the Word of God and the table that is set before us, at hindi yung the shadow of death. After all, they are only shadows, hindi sila destructive. Shadow lang yan. And God is with us, He will never leave us. He prepared a table for us. So, faith and patience through the comfort of the scriptures. Dapat alam natin ano yung pinaniniwalaan natin, ano yung laman ng Biblia ninyo, at doon nyo ibangga lahat ng pangangailangan. All the enemies will flee when we know kung anong sinasabi ng Diyos, ano ba yung will niya. And this comes na waiting is not hard if we know that what we are waiting is really the will of God. So we can constantly, persistently wait in faith lahat ng pangangailangan natin. Yun lang yung gusto kong sabihin. Okay, thank you kay Simon, no? At praise God po, napakagandang shinare sa atin ni Kuya Simon. At totoo po 'yun, 'di ba, sa Psalm 23 yung He prepare a table, no, in the presence of my enemies. Pag tiningnan mo maigi, biro mo, hindi pa nagsisimula yung laban na nagsa-celebrate na sila kagad. 'Di ba? So ganun yung victory na makakamit natin sa Panginoon. Alam natin at kasama natin ang Diyos. Kaya yung mga ganyan, alam natin na mapagtatagumpayan at makakamit natin yung victory niyan na dahil kasama natin ang ating Panginoon. No? So, kaya nga, na huwag tayong mag-focus dun sa mga negative na yan, huwag tayong mag-focus sa mga nangyayari sa atin, kasi talaga po tayo madi-discourage, madi-depressed, no? Mapag-iisip ng kung ano-anong bagay, kasi iba yung effect pag yan ang nag-focus natin. But focus on the promises of God. Diba? Alam natin na andiyan ang Panginoon kasama natin. And He will provide everything. Alam niya yan. Alam niya, He knows what's best for you. Alam niya kung ano yung mga pangangailangan natin sa ating buhay. And pagkakaloob niya yan sa atin. Diba? Kaya nga sabi nga kasi dapat alam natin. So, importante pa rin na tayo rin ay nagbabasa ng salita ng Panginoon. No? At least meron tayong nakikita at mapangahawakan talaga sa mga sinasabi ng ating Panginoon sa ating buhay. Diba? So, purihin po ang Panginoon at salamat po sa inyong panahon, sa inyong oras, sa pakikinig ng salita ng Panginoon na ibinahagi sa atin ni Pastor Bong.
And I pray na patuloy po itong tumanim sa ating puso at isipan, no? Hindi lamang ngayong araw na to, but every day sa buhay natin, ay panghawakan po natin itong mga salita na to. Kaya napakahalaga po na tayo ay nakakabahagi, no? Join sa ating mga ministry, sa ating mga gawain, sa ating prayer meeting, Bible studies, Saturday, and worship service natin. Kasi iba talaga yung naidudulot nito sa atin, no? Lalo na pag nakakarinig talaga tayo ng salita ng Panginoon. Salamat po sa inyo, salamat po sa panahon ninyo, at salamat po sa bawat isa na inyong mga share sa atin sa oras na to. And thank you rin kay Pastor Bong na nag-share ng kanyang message sa hapon nito. Po. So, meron pa ba akong nakalimutan? Wala na. Pero Rico, may gusto ko pa bang or tuloy na tayo sa ating? Tuloy na tayo, Pastor. Thank you so much Okay. sa lahat ng umaten. Okay. Okay, sige po. Salamat po sa inyo ulit, no? Tayo po ngayon ay manalangin sa ating Panginoon. Let's pray to the Lord. Hallelujah. Jesus, Panginoon Diyos, una sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, for giving us this day, this time, this privilege, O Lord, na kami ay makapagsamba, makapag-awitan sa iyo, makapagpuri sa iyo, at makapagpasalamat sa iyo, Panginoon, for everything that you have done sa buhay namin. Salamat, Lord, dahil patuloy kang nandiyan sa amin, sa aming buhay, sa araw-araw, Lord, ano man ang aming ginagawa. Thank you dahil ikaw ay nandiyan sa amin, Lord. At nawa, Panginoon, itong mensahe nito ay bitbitin po namin sa araw-araw na aming ginagawa at panghawakan namin ito, Panginoon. Lalo na po yung mga pangako mo sa amin that you will never leave us nor forsake us. At alam namin na matagumpay kami, Panginoon. Matagumpay kami dahil ikaw ang aming Diyos. Kasama ka namin sa araw-araw ng aming buhay. Kaya Lord, salamat po. Salamat sa iyong presensya sa araw nito. We ask to bless us throughout the remainder of the week, the day, and guide us. Guide us, O Lord, every day. Saan man kami naroroon, ano man ang aming ginagawa pa. Nawa ay manatili itong aming mga napag-usapan, share, na sa aming puso ay ito ay matanim at lumago sa amin. So we thank you, Lord, for all the marvelous things that you have done sa buhay namin. Thank you for your love that you have revealed to us. Thank you for the word that you have sown in sa puso namin, Panginoon. And we thank you, Lord, for everything sa buhay namin. Now, and receive this blessing to the Lord. And now to him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of his glory with great joy. To the only God, our Savior, through Jesus Christ, our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, and now and forever. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang hapon po ulit sa ating lahat. Salamat po sa inyo. Salamat po sa oras na binigay ninyo. God bless po. Ingat po palagi. And see you on Wednesday sa ating prayer meeting. God bless po. All right. Thank you, everyone. God bless. Have a wonderful week ahead. Thank you so much, Pastor. And thank you, Pastor Bong. Thank you, Kuya Rico. For that. Bye-bye po. God bless. Yeah, bye-bye. Thank you, Kuya Bong. Thank you. God bless.